Sa puntong ito ay bibigyan po natin ng update ang ating mga kababayan sapagkat medyo maanghang itong naging pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Matapos po na nagpadala ng sulat itong abogado ni Martin Tambaloslos Romualdez sa Ombudsman at mismo ito ay siyempre kagustuhan ni Romualdez na magpadala ng ganitong komunikasyon sa kanyang abogado dahil nag-request sila ng inhibition o dapat hindi na makialam ang ombudsman tungkol sa kaso ni Romualdez na ngayon ay nakasampa na sa Sandigan Bayan, ang ating Anti-Graft and Corruption Court, at para daw maiwasan ang patuloy na pagiging bias ng ombudsman. Sinagot ito ni Ombudsman Boying Rimulya. Ang sagot niya, go back to law school. Matatandaan natin si Martin Romualdez Tambaloslos at sila Boying Rimulya ay parehong magka-fraternity brad sa Upsilon. Ang Upsilon po ay fraternity nila yan sa College of Law sa UP Diliman. So pareho pong nagtapos sa UP College of Law itong si Martin Tambaloslos at saka sila Boying Rimulya. At pareho silang nag-aral ng abogasiya. Pero sasabihan ka na magbalik ka muna sa pag-aaral sa law school, no less than by your own fraternity brad, at kapareho mo ring nagtapos sa College of Law sa UP, aba masakit po yon at napakaseryosong pag-insulto yon. Kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi mo ba alam na ang duty ng ombudsman ay constitutionally mandated? Ang aming gawain at ang aming tungkulin sa paghahabol, pagbubuo ng kaso at pag-prosecute laban doon sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno, including ikaw, ay bahagi ng duty o mandato na ipinagkaloob sa amin ng saligang batas. So, the Ombudsman is a constitutional body that is exclusively provided with the authority under the Constitution na sila ang mag-prosecute, magbuo ng kaso at mangunguna sa pagsasagawa ng paglilitis upang mapapanagot yung mga magnanakaw at nangungurakot na mga public officials. And kaya naman, sinabi, short of saying din na sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, we will not do that. Otherwise, we will remiss. Ibig sabihin po, magpapabaya sila sa kanilang mandato at tungkulin na iniaatang ng saligang batas kung hindi nila pangungunahan ang pag-prosecute ng kaso sa katiwalian at pandarambong na ngayon ay isinasampa na, isampa na laban kay Martin Tambaloslos. Aba, umiinit at patuloy na naglalagablab ang paglawak ng konflikto o ng tunggalian sa pagitan po ng mga aliado ng mga puwersa sa administrasyon ni Marcos Jr. At syempre si Marcos Jr. at si Tambaloslos magpinsan yan, kapatid ni Imelda Marcos na nanay ni Bongbong Marcos Jr., ang tatay ni Martin Tambaloslos na si Kukoy Romualdez. Isa din po yon sa mga naging inner circle sa panahon po ng diktadura ng tatay ni Marcos Jr. na si Marcos Sr. At si Boying Rimulya naman at si Tambaloslos magbarkada yan, mag-fraternity brad, at magkaisa silang nasa linyada ni Marcos Jr. Si Boying Rimulya at si Marcos Jr. magkagrupo din. In fact, bahagi po ng maniobra ni Marcos Jr. itong ginawa na pagkakaroon ni Boying Rimulya ng pwesto na maitalaga bilang ombudsman against all odds. Marami po nagko-question ng probity o ng pagiging objective at pagiging makatarungan ng pagkatao ni Boying Rimulya dahil ito ay isa sa mga political clan na mayroong maruruming kasaysayan sa politika. At ang pinoprosecute nila mga politiko na mga marurumi din.
Pero nonetheless, nailusot pa rin po si Boying Rimulya bilang ombudsman dahil nga sa kagustuhan din ni Bongbong Marcos Jr. na maitalaga siya bilang ombudsman as the gatekeeper ng lahat ng mga kaso na pwede mong isampa at dapat mailitis ng gobyerno ay ombudsman po ang gumagawa niyan. So tuloy-tuloy na ang sagot ni Boying Rimulya. At kung titingnan natin mga kababayan, si Boying Rimulya ay hindi yan basta-basta gagawa ng ganitong mga hakbang na very sensitive at seryoso ang magiging implikasyon o ang magiging epekto nito sa relasyon politikal sa pagitan ng mga puwersang magkakaalyado sa grupo nila Bongbong Marcos Jr. Which means na si Boying Rimulya po cannot simply act arbitrarily by his own volition nang hindi ito nangungonsulta at nakikipag-usap kay Bongbong Marcos Jr. That is how the relationship operates among them. So therefore, kung titingnan mo na ganun pala ang lalim ng ugnayan at mga diskarte sa relasyon sa politika at mga ugnayan sa diskarte sa kapangyarihan nila Boying Rimulya, nila Marcos, nila Romualdez, it means may go signal ni Bongbong Marcos Jr. Itong ginawa ni Ombudsman Boying Rimulya na hahabulin at papanagutin si Martin Tambaloslos. At ituturo sa kanya ang pagiging mastermind. Kaya nga mayroon ng dalawang mga negatibo o hindi favorable na mga naging resulta ng mga pagkilos na ito ng Ombudsman laban kay Martin Tambaloslos. Una, hindi pinayagan ng Ombudsman at inabol nila sa Sandigan Bayan na maglabas ng whole departure order para hindi po makakalabas sa Pilipinas para mag-travel o posibleng magkaroon ng pagkakataon na tumakas si Martin Tambaloslos. Nag-issue po ng preventive whole departure order ang Sandigan Bayan laban kay Martin Tambaloslos upon the petition of Ombudsman at Sandigan Bayan Court. Pangalawa, negatibo at hindi rin paborable para kay Martin Tambaloslos ang ginawa po ng Ombudsman at ng Anti-Money Laundering Council na ipetisyon sa Court of Appeals ang pag-freeze order ng mga ari-arian, financial and bank transactions laban kay Romualdez. And more than 20 bank accounts and many more na mga insurance policies and properties ang for the next 20 days ay hindi magagalaw, hindi makakapag-withdraw sila Tambaloslos at ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, and I think pati ang kanyang attack hippopotamus na si Asidri sa tingog ng mga magnanakaw party list. And magkakaroon ng hearing kung magiging mas matagal o ililift ang naturang freeze order. But looking by it, hindi na ito yata drama lang nasabi ng iba. Kasi kung drama ito, bakit mo sasampahan ng non-bailable case na hindi po makakapagpiyansa si Martin Tambaloslos? Kaya nga siya pumalag. Pangalawa, kung gusto mo siyang patakasin, dapat hindi nyo pinayagan na magsagawa ng whole departure order ang Sandigan Bayan para paglusot ni Romualdez, takas na siya. Pangatlo, bakit mo ipapa-freeze ang mga accounts niya, ng asawa niya, ng anak niya, at ng kanyang mga alipores sa party list, pati abogado ni Martin Tambaloslos, no? Which means, these are very negative development in as far as the liberty and the wealth of Romualdez are concerned. No? Hindi na siya makakagalaw basta-basta sa kanyang travel palabas ng bansa. Hindi rin niya magagalaw muna ang limpak-limpak at tuni-tunilada at malimaleta na kayamanan niya na nasa kanyang mga ari-arian at sa kanyang mga bank and financial deposits. Ayun. So kaabang-abang po ito mga kababayan kasi mukhang lalabas na rin next week or baka sa unang linggo ng May
buwan ng Mayo ang warrant of arrest for non-bailable offense or criminal cases versus Romualdez. At hindi siya kaagad makakapagpiyansa niyan. Although all cases can be applied for bail petition, kahit na ito ay heinous crime, ang plunder po ay heinous crime. Malubhang krimen na hindi pinapayagan na makapagpiyansa ka, but you can apply in any instance to the court because bail is a matter of privilege and right. Pwede mong apply pero depende sa korte kung titingnan niya kung ang evidence of guilt may be weak while the case is going on or while the case is about to be subjected to trial. So ang ibig sabihin mga kababayan, that Romualdez can still apply for bail, but it's another matter kung papayagan siyang magpiyansa. At mukhang malabo, hindi nga siya pinayagan na mag-travel abroad, ipagpapiyansahin pa siya. So, kaya nga siya pumapalag ngayon. Ang kaabang-abang dito, ano ang gagawin niya? Matapos na nagkaroon na ng salpukan at banggaan within the major political forces in the administration of Marcos Jr. Di ba may inilabas si Martin Tambaloslos na notice na hindi ko papayagan na gagamitin akong fall guy. So nag-claim pa rin siya na inosente at hindi daw siya ang mastermind. Kung hindi ikaw, sino ang ituturo mo? Si Saldico daw at si Cheese Escudero. Pangalawa, sabi niya, I will not go down without fighting. Hindi daw niya hahayaan na siya ay malugmok nang hindi siya lumalaban. Di lumaban ka na, ang dami mo pang satsat. Ituro mo na at ibunyag mo na ng lubusan at nang tuloy-tuloy ang katotohanan that indeed it was Bongbong Marcos Jr. together with you na nagplano kung paano kulimbatin at durubuhin at dambungin ang kaba ng bayan upang malimas ang pundo ng mamamayan sa loob ng 3 taon, lalo na sa budget 2023, 2024, and 2025. Nakikita po natin ang pagkalugmok ng samahan nila Marcos at Romualdez at nila Rimulya. And Rimulya is doing this so that Marcos will be able to preserve whatever left of them sa 2 taon pa niya halos na natitira na termino para hindi siya mapapatalsik kasi sasabihin niya, paano ako naging mastermind? Ang mga ebidensya at ang kaso ay nagtuturo na ang mastermind ay si Martin Tambaloslos. Sila Saldico, sila Cheese Escudero, bakit ako? And that role right now, para hindi halata, ay hindi nagsasalita si Marcos Jr. At ang gumagawa ng hakbang bilang birador upang isalba ang pagkakaugnay ng totoo ni Marcos sa tinatawag na the criminal trails of the greatest robbery of the government by the government itself, pinakamalaki at iskandalusong pagnanakaw ng gobyerno sa sarili niyang gobyerno na ginawa nila Marcos at Romualdez, inililihis ngayon ng ombudsman hanggang kay Martin Tambaloslos lang ang pananagutan.